Magandang araw sa inyong lahat at kami ang Group 6. Sa araw na ito ay aming ipapahagi sa inyo ang aralin tungkol sa kalakalan. Bago tayo magsimula, aming ipapakilala muna ang aming mga sarili. Ako po si Catherine Sofia Ignacio B. Labat. At ako naman si Ahisha A. Figuera bilang inyong pangalawang tagapagsalita at ang inyong PowerPoint presentation editor. I am Stacy Blight D. Santos and I am your speaker 3. Hi, I'm Mariel Dita Mundong and I'm your speaker 4. Ito naman ang topics natin para sa aralin na ito. Una, ang kalakalan at kalakalan ng kalakalang panlabas. Pangalawa, ano nga ba ang World Trade Organization at ang Asia-Pacific Economic Cooperation? Pangatlo, ano ang balance of trade at ang taripad? At panghuli, ang mga patakaran ng kalakalang panlabas. Magsimula na tayo! Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ang kalakalan. Pero, ano nga ba ang kalakalan? Ang kalakalan ay proseso ng pagbili at pagbebenta ng produkto at serbisyo. Simple lang, ito ay proseso ng pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, kapag bumibili tayo ng pagkain sa palengke o nagpapagupit sa barbershop, nakikilahok tayo sa kalakalan. May dalawang pangunahing uri ng kalakalan, ang kalakalang panloob at ang kalakalang panlabas. Ang kalakalang panloob o domestic trade ay ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang bansa. Halimbawa, ang mga magsasaka sa probinsya ay nagbebenta ng kanilang mga ani sa mga tindahan sa Maynila. Kalakalang panloob o domestic trade, pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang bansa. Mahalaga ang kalakalang panloob dahil pinapagaan nito ang daloy ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang bansa. Nakakatutulong ito sa paglago ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Sa kabilang banda, ang kalakalang panlabas o international trade ay ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ito ay mahalaga upang pantugunan natin ang mga pangangailangan na hindi natin kayang matustusan sa loob ng ating bansa. Kalakalang panlabas or international trade, tumutukoy sa pakikipagpalitan ng kapital, kalakal at serbisyo sa pagitan ng mga bansa upang tugunan ang mga pangangailangan. Ang importasyon ay ang pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Halimbawa, ang pag-aangkat natin ng langis mula sa Middle East. Ang eksportasyon naman ay ang pagluluwas ng ating mga produkto at serbisyo sa ibang bansa, tulad ng pagbebenta ng mga saging at mangga sa Japan. Importasyon, pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo mula ang ibang bansa. Eksportasyon naman ay ang pagluluwas ng produkto at serbisyo patungo sa ibang bansa. Ang pandaigdigang kalakalan ay bunga ng kagustuhan ng mga bansa na palakihin ang kanilang ekonomiya at makakuha ng kita. Ngunit, higit pa rito, meron itong mahalagang benepisyo. Kahalagahan ng pandaigdigang kalakalan. Una, nakakatulong ito upang maiwasan ang kakulangan sa mga produkto at serbisyo. Kung hindi tayo makakapag-angkat ng bigas, halimbawa, maaaring magkaroon ng kakulangan sa ating bansa. Pangalawa, upang maiwasan ang pagkakaroon ng labis na kakulangan sa merkado. Nakatutulong ito sa pagpapakilala ng makabagong teknolohiya at estratehiya sa negosyo mula sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, natututo tayo ng mga bagong paraan upang mapabuti ang ating mga produkto at serbisyo. At panghuli, nakakatulong para mapakilala sa ibang bansa ang makabagong teknolohiya at estratehiya ng ating pangangalakal.
Sa madaling salita, ang pandaigdigang kalakalan ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa paglago at pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang kalakalang panlabas ay nagaganap sa labas ng mga hangganan ng isang bansa. At ito ay kinasasangkutan ng dalawa o higit pang mga bansa. Mahalaga ito maunawaan dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bawat bansa. Isa sa mga pangunahing katangian ng kalakalang panlabas ay ang paggamit ng foreign currency o dayuhang salapi. Kapag tayo ay bumibili o nagbebenta sa isang bansa, kailangan nating gamitin ang kanilang pera. Gamit ang foreign currency, ang isa pang mahalagang bagay na dapat nating tandaan ay ang mga restriksyon at regulasyon. Kahit na legal ang pag-aangkat o pagluluwas ng mga produkto, may mga batas at patakaran na dapat sundin. Halimbawa, may tinatawag tayong embargo. Ito ay ang tuluyang pagsasara ng isang bansa sa anumang kalakalan sa ibang bansa. Maaaring itong ipataw dahil sa mga political o economic na dahilan. Mayroon din tayong kwota na naglilimita sa dami ng mga produktong maaaring i-export o i-import. Anumang produktong nagmumula sa ibang bansa bagamat legal ay nasasaklawan pa rin ng restriksyon o regulasyon ng bansang tanggap. Ang mga regulasyong ito ay mahalaga upang maprotektahan ang interes ng bawat bansa. Maaari ito ay upang maprotektahan ang lokal na industriya o upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Karaniwan, ang kalakalang panlabas ay malayuan. Dahil dito, mahalaga ang logistics at transportasyon. Ang mga barko, eroplano at iba pang paraan ng transportasyon ay ginagamit upang dalhin ang mga produkto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panghuli, karaniwang malayuan, ang kalakalang panlabas. Ang kalakalang panlabas ay isang komplikadong sistema. Ngunit, ito ay mahalaga para sa paglago ng ekonomiya ng bawat bansa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga batas at regulasyon nito, mas makakapaghanda tayo para sa mga oportunidad at hamon na dala nito. World Trade Organization, ang sisilbing daan tungo sa liberalisasyon ng pandaigdigang kalakalan. Ang WTO ay isang pandaigdigang organisasyon na nangangasiwa sa mga patakaran ng pandaigdigang kalakalan. Layunin nitong gawing mas maayos, patas at bukas ang palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Bagong WTO, ang General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ang namamahala sa internasyonal na kalakalan. Ngunit dahil sa lumawak na globalisasyon at pangangailangan sa epektibong sistema, pinalitan ito ng WTO noong 1995. Asia-Pacific Economic Cooperation. Ang APEC ay isang intergovernmental forum na binubuo ng 21 miyembrong ekonomiya sa Pacific Rim na nagtataguyod ng malayang kalakalan sa buong rehiyon ng Asia-Pacific. Mga layunin at protekto ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Maayos ang pagdaloy ng puhunan, serbisyo at produkto. Pagkakaroon ng lisang pamantayan sa lahat ng uri ng kalakalan. Pagtulong sa mga pangkat etniko na may luwas ang kanilang produkto at makilala sa ibang bansa. At paglinag ng kasanayang digital. Balance of Trade or BOT ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng iniluluwas ng isang bansa kumpara sa inaangkat nito sa isang takdang panahon. Mayroong itong dalawang uri. Kapag mayroong mas mataas na import kaysa sa export, tinatawag itong trade deficit, kung saan umaasa ang isang bansa sa importasyon kaysa sa eksportasyon. Ngunit, pag mas mataas ang export kaysa sa import, tinatawag itong trade surplus, kung saan mayroong dagdag na kita ang
pamahalaan dahil mas madaming produktong nailuluwas kaysa sa inaangkat. IPA ay kilala rin bilang customs or duties. Ito ay walang pinagkaiba sa buwis na binabayaran. Maliban sa ito ay para sa mga imported goods. Ipinapatupad ito upang makakalap ng kita ang pamahalaan at upang mapangalagaan ang maliliit na producer sa lokal na pamilihan. Patakaran ng kalakalang panlabas o mga pulisya na may kaugnayan sa pangangalakal ng Pilipinas sa isang bansa. May dalawang pangunahing uri na kasunduan pagdating sa kalakalang panlabas. Ang una ay bilateral agreement. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mapabuti ang kanilang ugnayan sa kalakalan. Ang second ay multilateral agreement. Samantala ito naman ay kasunduan sa pagitan ng higit sa dalawang bansa upang mapadali at mapabuti ang kalakalang pandaigdig. Patakaran ng kalakalang panlabas o mga pulisya na may kaugnayan sa pangangalakal ng Pilipinas sa isang bansa. May dalawang pangunahing uri na kasunduan pagdating sa kalakalang panlabas. Ang una ay bilateral agreement. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mapabuti ang kanilang ugnayan sa kalakalan. Ang second ay multilateral agreement. Samantala ito naman ay kasunduan sa pagitan ng higit sa dalawang bansa upang mapadali at mapabuti ang kalakalang pandaigdig. Ang isang halimbawa ng multilateral agreement ay ang AEC Blueprint 2025. Ito ay isang plano na inilatag ng ASEAN or ASCEAN Economic Community upang makamit ang mahalagang layunin para sa mas matatag at mas maunlad na integrasyon ng mga ekonomiya sa rehiyon ng ASEAN. Nilalayon nitong magkaroon ng mas malayang daloy ng kalakalan, pamumuhanan at paggawa sa loob ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Trade liberalization. Ang isa pang mahalagang polisya sa kalakalang panlabas ay ang trade liberalization. Tumutukoy ito sa pagbawas o pagtanggal ng mga restriction sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Sa pamamagitan nito, ang mga bansa ay hindi kinakailangan magbayad ng mataas na taripa o sumusunod sa mabibigat na regulasyon tulad ng mga lisensya at kwota upang makapasok ang kanilang mga produkto sa ibang merkado. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.